Hello mga ka-travel! This is part 5 of our Taiwan trip. For this mini vlog, pupunta naman tayo sa Rauhe Night Market. Dito nga tayo bababa sa Songshan Station. I doubt na maliligaw pa kayo mga ka-travel kasi upon exiting the said station, pag nakita nyo na tong temple na to, ibig sabihin sa kabila lang niya nandun na yung Rauhe Market. And this is what I mean when I said na nasa kabilang side lang to kasi tatawid lang kayo ng pedestrian lane and nandito na nga yung ating Rauhe Night Market. First on our list is this Michelin recommended. Diba? May pila na. Pagpasok nyo pa lang talaga ng street nitong Rauhe Night Market na to ay ito talaga ang bubungad sa inyo. Itong pepper pork bun. Tinatawag din nilang itong Foju pepper cake. Nagulat talaga ako kasi kahit ang aga ko ay mahaba na agad ang pila. Hindi na rin nakakapagtaka kasi Michelin awarded ito. Medyo unique nga lang talaga yung the way ng pagluluto nito. Medyo makaluma nga yung the way ng pagbe-bake nila kasi charcoal pa yung ginagamit nila. And FYI lang that this is a clay oven. Then yung buns, ini-stack siya vertically. And talaga naman kahit nakapila ka pa, makikita mo kung paano nila to piniprepare, paano nila to niluluto, and paano nila to hinahango from the oven. And then 3 stalls lang away from the pepper bun stall ay itong kanilang crispy squid. At dahil favorite ko nga ang squid, hindi pwedeng mawala ito sa aming listahan. Upon ordering nga, i-deep fried muna nila and then kinakat nga nila ito into small bites. Next ay meron silang nilalagay na mga seasoning pampadagdag lasa. Ang rate namin dito is 8 out of 10. O diba, may pag-rate kami. And ito, binidyuhan ko lang yung mga sweet coated fruits. And meron din naman ditong mga Wagyu cube beef. And syempre, hindi rin mawawala ang takoyaki nila dito. Hindi ka rin naman matatakot mabulunan kasi meron dito mga fruit juices and milk tea. And dito mga ka-travel, must try talaga tong sweet potato balls nila. Grabe ang sarap. Sa halagang 50 Taiwan dollars ay meron ka ng dessert. Pwede ko na rin tong i-rate ng 9 out of 10 kasi talagang gustong-gusto ko. Grabe mga ka-travel, sobrang dami mong pagpipilian ng mga foods dito. Kaya if you plan on visiting Taiwan, talagang ihanda ninyo yung tiyan ninyo kasi madaming masasarap na foods and drinks na you might wanna try. And of course, you don't wanna miss visiting here in Rauhe Night Market because squeezing this in your itinerary will be the best idea if food lover kayo or if gusto nyo lang to try different Taiwan cuisine. Well, for me, hindi naman kayo mahihirapan to squeeze this in your itinerary kasi night market siya, so most probably mga midnight na sila nag-close. This Rauhe Street pala mga ka-travel is about 600 meters long. Imagine, magkakatabi yung mga stalls, so expect talaga na madami kayong mapagpipilian na foods. And yun nga, if you're planning to go here in the night market, you definitely wanna research na the must-try foods, snacks, or drinks. Tulad nitong herbal soup medicine. This is a Michelin star awarded for 5 consecutive years. So expect nyo na din na may lines. Kasi sabi nga ni Mark, kung saan may mahabang pila, ay yun ang masarap. So isa lang nga yung in-order namin na herbal soup and 2 serves of rice. Kasi yung siniserve nila sa rice nila is meron na ring meat, so definitely mabubusog na kayo. And then ito na rin yung aming huling tinaray, yung oyster. And yes, sa cooking wine lang siya niluto and na-appreciate ko talaga yung wala na silang nilagay na other seasonings kasi na-emphasize yung lasa and yung freshness ng oyster. Meron din sila dito mga shabu-shabu and you get to choose what you wanna put in your pot, not unlike sa mga other shabu-shabu stores na meron na silang binibigay sa'yo or siniserve, which yun lang talaga lulutuin mo. And ayun nga, huli ko na tong nakita tong squid na to. Sayang, busog na ako. And meron din ditong nabibilhan ng mga pasalubong like this. And ayun nga, itong night market na to is not all about food. May mga entertainment din na para sa matatanda and of course sa mga bata. Isa na din to na feeling ko budol na budol kami. 8 balloons yung natamaan ni Mark dito pero keychain lang yung binigay sa amin. Well, ang importante naman talaga is nag-i-enjoy tayo. Pumasok din nga ako dito sa loob and nakita ko may mga arcade games din and mga activities na para sa mga chikitin. May mga madadaanan din kayong mga stores dito na mga sapatos, mga undies, and mga damit. And ito naman na intriga ako kasi magic tree daw. Kaya bumili ang ate niya. And dyan nga nagtatapos ang aming Rauhe Night Market experience. And that ends our part 5. Stay tuned po ulit sa part 6. Thanks for watching. Bye!